guys, good morning. Ay, wait lang, morning pa ba? Ay, hindi. 12 na pala. 12:14. So, good afternoon na. Today is a Thursday. Kahapon, di ba, galing tayo ng Hamdan. So, yun, nag-vlog ako kahapon. Kung hindi pa yung napapanood, kung sino panoorin, I'll be putting it sa card sa taas. But anyway, yan. Nakabihis ako, guys. Hindi ako lalabas. Andito na naman ako nag-aura-aura na naman ako. Wala akong kasama ngayon sa bahay eh. Pumasok ng office eh. Sabi niya kahapon hindi siya papasok eh. Pero kanina, sabi niya pasok na lang daw siya. Since Friday na bukas. Eh usually kapag Friday, hindi siya pupasok ng office. Ano nga eh, sabi niya, maglulu daw kami ngayon. Mamaya, just sabi ko, pwede ba bukas na lang? Para Friday. Sabi niya better. Friday, after work niya. Punta kaming lulu. Tapos kailangan niya kasing iparesize yung ring niya. Medyo maluwag pa rin eh. Para daw masuot na niya sa left na kamay niya. Kasi nilalagay niya sa right. Para nga hindi mahulog. So, ayun sabi niya, papa-adjust na lang daw niya. Para masuot na niya ng maayos. Anyway, yan. Nakabihis ako guys. Trinay ko lang yung binili natin kahapon sa Barco. Magluluto na dapat ako ng lunch ko eh. Pero naalala ko to. So yeah, ito yung nabili natin kahapon sa Barcode. Yung pants. Alam niyo, sobrang gusto ko siya. As in, like yung fit, yung feeling niya, yung pagka, pagka maong niya, hindi siya yung, basta malambot siya. Hindi siya yung sobrang stiff ba. Hindi ko alam kung nagigets niyo yun. Pero, yeah. I super like this one guys. Sobrang gusto ko yung pants. Buti na lang nakahanap ako. Hala, ano yun? Wait. Hala, meron ng ano tawag dito? Tram? Hala, first time ko makakita nun. Meron na pala dito. Or feeling ko tinetest nila. May nakasunod na astig. Sabi ko, hala, kakaiba yun ah. Kala ko noong una bus. Tapos nung pagtingin ko, parang walang gulong. Astig. Tama ba yung sinabi ko? Tram ba yun? Uy, nice ha. Sana matry natin yan next time. Working na ba yun? O tinitest lang nila? Okay. Going back. Sorry na-distract ako. Kasi kitang-kita ko dito. Biglang, parang may kakaiba. Buti nakuhanan ko. Pakita ko ngayon kay Ed mamaya. Anyway, going back dito sa pants. Yan, sobrang gusto ko siya. Nag-try lang ako ng pwedeng i-partner sa kanya. So, meron ako ditong polo na medyo oversized. Ito, ukay-ukay ito. Parang nabili ko lang ata ito ng, it's either 50, mga ganon, or less. Basta sobrang mura lang. Tapos plain lang siya na polo. Tapos pinold ko lang dito. Gusot-gusot siya kasi galing siya dun sa may closet. Pero trinay ko lang kung bagay yung pagka-blue niya dito. And gusto ko siya. Nag-belt lang din ako para may accent. Gusto ko siya. Ang brand nito ay saan na ba yun? Saan ba yun? Foster. Saan ba siya nakalagay? Basta Foster to. Ang tagal ko na naghahanap ng ganitong pants na hindi ganoon kamahal. Tapos, sakto sa akin, sakto yung legs, sakto dito sa waist, legs, sa thighs. Buti na lang talaga pupunta kami ng Barcode kahapon. Hindi siya kasi sobrang mura. Like, nung nabili ni Ed, naka-sale siya eh. Tig 29 lang yung jeans niya. Ito, tig 40 AED siya. Pero, pwede na rin. Kasi okay naman yung quality niya. Yan, ang ganda. Ang ganda talaga nito. Sorry po, ulit-ulit ako. Pero sobrang happy ko lang talaga dito sa jeans na to. Okay, next. Ito naman. Hindi ko ata ito napakita sa inyo ng maayos kahapon. Yung fitting room kasi dun sa Barcode medyo masikip. So, pag ginaganon ko sa camera, parang ang pandak ko tignan. So, sige, suot ko ulit to. Para mapakita ko siya sa inyo. Okay, so ito naman yung isa. Medyo mababa dito. Pero pwede ko naman siyang lagyan ng ng pin. Kung gusto ko siyang medyo i-close na mas higher, ganyan. Pwede. Or pwede rin magsuot ako ng something na pang inner. Pero ganito siya. Ang size nito is, ano bang size nito pala? Small ata siya. Wait lang. XL pala guys. XL pero ano siya, sakto lang siya sa akin. Ayan.
Gusto ko rin yung kulay niya. Tapos itong puffy niya na ganap dito sa kamay. I like it. Close up. Meron akong pimples talaga dito. Mga placement ng pimples ko talaga kakaiba. Kung hindi sa leeg, dito, sa likod, sa may likod ng tenga. Yan yung design niya. Floral siya na white. Tapos ano pala siya? Wrapped up. Wrap up dress pa rin. Na maxi. Ang ganda rin nito. Shein pala to guys ha. Shein yung brand niya. Ay, perfecto. Perfecto, Day. Pang grand mos. Kailangan ko na lang ng something pang cover sa ulo. Kasi kailangan yun kapag pupunta ka sa grand mos. Kailangan covered ka from head to toe. Well, anyway, yan. Yung mga nabili natin kahapon. Dalawa lang yung sa akin. Si Ed yung nakarami kahapon eh. Anyway, sige. Yun lang guys. Magluluto na ako. Medyo gutom na rin eh. Alright, so magluluto na ako ng aking lunch guys. Again, kimchi fried rice lang to. Freezer ko to eh. So, yun yung isasama ko sa ating fried rice. Tapos meron tayo dito yung kimchi na konting-konti. Ito pa yung kimchi last time. Okay na yan. Tapos, lagyan ko siya ng gochugaru. Ito yung kanilang spicy red pepper paste. Konti lang to kasi medyo maanghang siya para sa akin. Tapos, magpiprito lang ako ng fried egg. Magpiprito ng fried egg. Magpiprito ng egg, I mean. Tapos yung rice ko, ayan. Okay. Let's do this. Nakaluto na ako guys. Then ating kimchi fried rice. Medyo extra siya ngayon kasi meron siyang luncheon meat. Kasi usually hindi na ako naglalagay ng meat. Like yung rice lang talaga, yung kimchi, tapos mga pampalasa. Naglagay ako ng garlic powder and then liquid seasoning. Pero since meron tayong luncheon meat na naiwan dyan, medyo matagal na rin yung luncheon meat na yun eh. So para maubos na siya. Niluto ko na lang din. And of course, yan. Perfect talaga ang kimchi fried rice tapos fried egg. Ay, wait lang pala. Meron kami naiwan na sabaw ng sinigang last. Yung nakarang araw pa to eh. Okay. Sabaw lang to nung sinigang nung nakarang araw. Eh, ito na lang na iiwan. Tapos merong isang karne. Kain tayo. Alauna na. Tama ba? Oo, 1:10 na. Sana okay na yung laptop ko mamaya. Sana na-charge na siya. Para makapag-edit na ako. Anyway, kain tayo guys. Sarap ng rice. Nandito na siya, kakarating lang niya. 4:20 na. And may nagpapaluto ng egg. Kasi hindi daw nag-lunch.
Buti meron tayong natirang rice kanina. Dito na lang. Dito ako magluluto ng ulam natin mamaya. Nag-edit ako kanina eh. Kaya hindi pa ako nakaliko. Luto lang ako saglit ng pagkain niya. And then, start ko ng prepare ng ulam natin. Okay. Nilabas ko na yung mga lulutuin ko. Para nabulay ko na siya. So, meron tayong puso ng saging, saluyot, and sitaw. Tinanong ko kay mama kung paano lutuin yung luto sa amin. Hindi ko kasi alam kung anong ginagawa nila dito. Ito lang naman yung hindi ko sure kung paano. Sabi niya kanina, pag nagulay ko na siya, hugasan ko ng asin tapos ipigain para daw matanggal yung ano niya. Hindi ko alam yung term sa Tagalog eh. Basta yun yung gagawin. Isang egg lang, no? You want iced coffee? Ice chocolate? Iced chocolate? Okay. Ay! Ganito yung itsura ng puso ng saging. Tatanggalin natin yung ano dito eh. Yung parang posporo. Yan, mamaya. Ito ay natutunan ko lang naman sa amin. Siguro iba-iba din yung way. Kung meron man sa inyong iba ang way ng pagluto dito. Ito yung nakasanayan namin. Ito yung gagawin ko. Ano tawag sa luto na yan? Dinengdeng. Dinengdeng? Dinengdeng pa din. Basta may gulay, tas may bagoong, tas may sabaw. Tatanggalin yung parang posporo sa loob. Prepare ko na yung mga ingredients natin. Oops, sorry. Meron tayong saluyot, konting sitaw, sibuyas, puso ng saging. Ito lang yung medyo matrabaho gawin. Pero yung pagluluto, mabilis lang to. So, lalagyan ko lang siya ng... Ito, meron akong tubig. Sabi ni mama, ano ko daw, pakuluan ko muna yung tubig, tapos lagyan ko ng bagoong, tapos saka ko ilagay agad yung puso ng saging. Yun yung mauna. And then, sunod na ito. Siguro lagyan ko ng ganito muna, no? Para lumasa siya. Salted dry fish. Okay, let's start. Ito, minarinate ko to nung isang araw pa. Nuot na yung lasa nito. Piprito ko lang din. Pero lutuin ko muna yung gulay. Then after that, after ko maluto lahat to, saka ako maliligo. Pero hindi ako magbabasa ng buhok ko ngayon kasi kahapon naligo na ako ng buhok.